13-year-old boy, Grandmaster Irdogmus. Fresh Grandmaster lang ito nakaraang taon. Ngayon po naabot na ang Super GM rating. Napapasabak na ngayon sa mga malakasang tournaments kagaya ng round robin ngayon sa Seigman & Co tournament na ginaganap sa Sweden. Nakalaban sila Ivan Chuk, Richard Rapport. Aba, itong batang ito nagpapakilala na talagang lubos. Samahan niyo po ko, aralin natin ang kanyang mga laban. Una nating i-analyze ay ang laban niya kay Richard Rapport, ang second ni Ding Liren itong nakaraang World Championship at isa sa mga mahuhusay na creative player sa buong mundo, Richard Rapport ng Hungary. At susunod natin kay Ivan Chuk mamaya. At bago yan, ang atin pong regular na sinusubaybayan, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin sa ating last upload. Hatid ng bagong Internet Chess Club. Congratulations sa nakakita ng excellent sacrifice. Another brilliant sacrifice. Puwersadong capturen and matchas. Ayun, ang ganda ng solution. Congratulations po sa mga nakakita. At ang iiwan naman nating puzzle for today's video, ito po. It's why to play. Hanapin nyo ulit ang talagang hindi mapigilang brilliant solution mga kamatsas. Kayang-kaya nyo yan. Madadali lang naman eh. At kung inyong sasagutan mga kamatsas, don't forget to click the link sa description below para kayo ay dumiretso sa ICC at magalaw nyo ang mga pyesa. At kung hindi ka pa nakaka-sign up, mag-sign up ka na. Free lang po ito. Dati kasi may bayad eh. Kaya yan ang magandang Internet Chess Club ngayon na bago. Okay, ang ginawa dito ng batang Irdogmus nag-E4, sinalubong ng Sicilia ni Rapport, Knight F3, Knight C6, pero ayaw ng batang ito ang open Sicilian. Nag-Rosolimo, Nesmetdinov variation. Nag-Castling, Bishop G7, D3 lang. O ayaw talaga mag-D4 eh. D6 at dito po kinakapture talaga ang Knight. Yan, may ganyang diskarte na pinagpapalit, ginigive up ang Bishop pair, pero mayroong bahagyang damage sa pawn structure. Nag-E5, yan ang medyo bago sa aking paningin mga kamatsas. Bago yan. Kasi dito, sa mga na-analyze ko ng mga laban, nakaka-E5 talaga ang black dyan eh. Tapos Knight E7, ang white naman nagda-Knight A3, Knight C4, yan ang theoretical patterns eh, no? Pero dito, nag-E5 kagad. At nilabas kagad ni Rapport, piniresure ang Knight sa F3. Dito mga kamatsas, ano ba laman kung capturein ang libreng pawn sa E5? Ito po kasi, mag-Rook E1, magku-Queen C7 yan, tapos iikutan ng Knight sa kabila, dadalhin sa C4, hanggang sa ma-pressure ang pawn sa E5. Dito po, kakadepensa ng black, nadidelay naman ang developments ng black. Malalim tong batang ito. Sino kaya ang nagko-coach dito? Malalim, ano? Sacrifice, pero hindi pinansin ni Rapport. Duda siya na preparasyon talaga yan eh. Nag-Bishop G4 lang at kinapture na ang pawn D6 capture. Nag-H3. Ayan, subukin para ano ba, kakapture ba, atras ba? Kinapture na ni Rapport para makatipid naman siya sa kumpas pa rin or timing ng developments, no? Knight E7, okay, nakabitin kasi kailangan dyan i-develop yan. Knight C3, nag-H6. Medyo duda itong si Rapport na baka mamaya matirahan siya ng Bishop G5 kung magkakasling kagad siya. Okay, kaya pinigilan niya muna. Bishop F4, okay, nandyan naman ang pressure sa pawn D6. Nag-castling, king safety syempre. At nag-Knight E4, diniinan pa rin ang D6. At yung tira na yan, ang lumalabas na new move ng batang ito. Dahil sa old line, Rook Fe1, ang huli pang naitala na tumira. No? Pero itong Knight E4, bago ito ngayon. Nag-Knight F5, dinipensahan. Nag-C3. Okay, bakit po nag-C3? Proteksyon sa mga lundag-lundag, kulit-kulit ng knight na po pwedeng gawin. Nag-Rook B8, inatake ang B2 at dinipensahan lang ng simple. At nag-Rook B5. Ang plano po niyan ay magdi-D5 para walang kain sa C5. Pero itong batang ito, matalas na rin po. Pinaghahandaan ng mga bagay-bagay na paparating. Nag-Queen D1, nag-D5 pero may A4. Na kung bababa lang ang tore, makukuha ng buong-buo yung pawn sa C5. Minintain lang ni Rapport ang depensa sa C5. Knight D2 umatras na. Rook A6, baka matimingan pa kasi ng B4 mamaya. At nag-Rook E1, control the E5 lang. Okay, napakahalaga po ng developments. H5, bakit nag-H5? Maaring para mapigil-pigilan yung paparating na G4.
na po pwedeng mapaalis ang strong knight. Okay, at nag-bishop h2 para makaiwas din naman sa timing ng g5 attack. So tago lang muna. Rook e8, tinanggap ang exchange at nag-knight b3, atake sa pawn c5. Pero nakahang din naman ang pawn sa a4, dinipensahan muna ni Rapport at gusto niyang capturein ng buong buo yung pawn sa a4 at nag-a5. O dahil nakahang, pinush para may suporta at the same time medyo bahagyang nakapagpabaldado sa rook a6 kulong wala pang activity yung tore. At nag-c4, inatake ang knight, capture. Dito ako napabilib sa queen f1 mga kamatsas. O ayan nakapin Di pa pala makagalaw ang pawn c4, sugswang pa. Nag-queen e6 dinipensahan, rook e1, istorbo sa reyna, queen d5 iwas, at nag-rook e8. Ay kahusay O total, hindi pa rin naman dapat matakot na bumigay ang knight, laging hang ang tore doon. At yung rook e8 syempre po ay nakaka-pressure yan. Nakasugod na sa ilalim ng block. At nag-c5, yun, para naman magamit ang tore, pwedeng ipang-neutralize yan sa tore. At nag-rook e5, good move, pampaalis sa reyna. Okay, queen d6. Kasi po kung ang reyna ay aalis lang somewhere, makukuha ng buong buo ang pawn sa c4. At ayaw pumayag ni Rapport, nag-queen d3, knight takes c5. Okay, napitas na niya yung pawn, nakipag-exchange, at kinapture din naman, bumawi din naman sa pawn a5, knight d7, at kumapture. Yun lang. Maling decision daw ni Rapport ayon sa computer. Dapat daw ang tira mga kamatsas ay rook to a1 check, tapos babalik and makipag-exchange ng ganyan. So dito konti lang ang advantage ng white. Ano po yung advantage ng white? Kasi weak yung c4. Expose yung c4 na baka mamaya mapabagsak yan. Siyempre magiging one pawn up. So mahirap yan sa black. Medyo overextended and isolated yung pawn sa c4 Okay, pero ang ginawa ni Rapport in exchange. Okay, bishop ang pinang-capture kasi kung magda-knight takes, mayroon din namang knight d6 na pandepensa. So kaya bishop muna, h4, ayan, para maiwasan yung g4. So ito po ay endgame na usapan na, Tapos na opening, tapos na middle game, may sariling mundo ang endgame na. Okay, knight f6 check. Ay, oo. Knight e4 check, in f6 na lang. Bakit? Kasi kung iiwas ang king, may knight d2. Makukuha na talaga ng buo ang pawn c4. Mag knight d6 man, kakapturin lang yan, then knight takes c4. So ginulo na lang dito ni Rapport, nag f6 na lang siya. Kaso nga lang ay napitas ng buo and nag bishop g5. So ito pa rin ang target ni Erdogmus. King e6, knight d2, king d5. Agad-agad naman pinuntahan ni expected Knight f3, ayun, another bagsak. Another bagsak na pawn. Ayun, naalala ko tuloy yung tinidor the rice. King c5, king e2, king d5, king d1, bishop c5, ayun, inatake. Takes. Okay, takes. Yun nga lang po, one pawn down at ang mabigat nito, same colored bishop kasi. Kung opposite colored bishop, madali lang sa black to. Pero same colored Nako, lamang ng isang pawn. Losing si Richard Rapport dito. Takbo hanggat may lupa. Ayun. After bishop e3, na-realize ni Rapport, sasalubungin na ng batang ito ang bishop. Ay sino pang aawat sa pawn? Pagkalayo-layo ng pawn. Diba? Alisin mo lang ang bishop, exchange mo lang, hindi na mahahabol dahil wala po sa rule of square para mahabol yan. Tinatawag nating basic rule of square sa king and pawn ending para mahabol ang pass pawn. Okay. Bishop d4 next. Unstoppable na po and resign po si Rapport. Long game to mga kamatsas 2700, tumitibag na. Matindi tong 13-year-old na to. Future world champion din to Batang-bata. Ngayon, nakalaban niya si Chucky, ang fresh champion itong nakaraan at sumikat dahil sa hagulgul na iyak naman noong World Rapid Championship against Dania or kay Naroditsky. After nag-champion si Chucky. Sumikat. Talagang bumabalik ngayon si Chucky. Nakaharap niya ang batang ito. Hahagulgul na naman ba siya? O pag-aralan natin. White dito si Chucky, black si Erdogmus. Kaunting kaalaman lang po, si Chucky ngayon ay 56 years old na. Parang kailan lang pero parang mukhang senior citizen na Puting-puti na book Okay, nag C4, English opening,
E5, pinasok ang mainline G3, Knight F6, Bishop G2 at nag C6. Ayan, para magdi D5 kagad. Isa po sa mga ambitious lines against English. Yung ganito, yung tipong dodominahin kagad ng black yung buong-buong sentro, dini D4 talaga yan. Binabasag na talaga yan. Kasi kung magda Knight C3 lang, nako, passive yan. Pag D5 yan, nako, kontrolado ng black. Kaya binabasag kagad yan. At nag Bishop B4 check, hinarangan, capture, at nag D6 lang. Talagang matindi na itong batang ito. Marunong dumiskarte. Oh. E4. Dito mga kamatyas, kung mapapansin nyo po, no? Atras ko lang yung E4. Parang pinoprovoke si Chucky na, sige nga, capturein mo. O, queen to queen tayo, di na ako makakapag-castling. Nasa gitna king ko, nagalaw ko na. Pero ito po kasing king na yan, safe yan eh. Pag naka-king C7, o halimbawa, mag-knight F3, mag-rook E8 lang, and halimbawa, mag-castling, king C7. Isang king C7 lang, parang nakapag-castling na yan. As long as yung D5 and B5 squares ay hindi makukulit ng knight para atakihin ng king, then next moves ay gagawin, i-develop yung bishop, yung knight labas. Napakaganda nito sa black. Perfect endgame ito. Activated na yung king, ang layo pa ng white king. So pagdating sa usapang endgame, napakaganda ng black. Kaya dito, meron mang pinoprovoke na queen to queen, hindi niya maisahan si Chucky. E4 ako. Totoy ka pa, toy. Totoy ka pa, boy. Parang ganun eh, no? Ako pa ginaganyan mo. Tinubuan na ako ng tahid. Kalyado na ako. Makapal na yung kalyo. O, nag B5. Ayan. Nag-castling. Okay. Ayan, oh. Siya ngayon yung si Erdog mo sa tinitirahan ng veteranong mga diskarte. Pinapakain ng C4, Knight BD7. Hindi tinanggap. Bakit po? Pag kinapture kasi ito, ang gagawin ay Knight A3. Okay. Nalampasan ko na po yung novelty. Pasensya na. Hindi ko na mababalikan. Okay, Knight A3 ayun no, para atakihin at mababawi din. Oh, si Chucky nag-a-apply ng malalalim at veteranong tirada talaga. Knight BD7, Knight A3, Queen B6, okay, angat lang, B4. Naku, mang-iipit si Chucky oh. A5 binasag, kinapture lang ang B5 capture at nag-rook B1. Okay? Bishop B7, so walang worries dito ang bata pag kinapture ba. O, capture lang yun pag takes kasi may knight C4. Double. Napilitan ng, okay, bibitin pa rin naman sa pawn E4 eh. Takes, rook A7, yun lang. Yun lang na isahan ni Chucky. Kasi kung ka-capture dito, bagamat meron si Chucking free pawn no, sa E4, yun nga lang, may kain din sa D6 eh. Medyo nabitin ang analysis ng batang ito. Oh. Nag-rook A7, dinipensa na lang, and then nag-knight C2. Teka muna, okay. Nakabitin kasi yung knight eh, no? May bawi din. Galing Parang hindi rin bitin parang timplado rin galing ng batang ito. Ang lalim mag-isip. Nabawi eh. Okay, threat sa knight. Knight B4. Yun nga lang, ang mabigat may pass pawn si Chucky. So, yun lang naman ang nakikita kong mabigat. So, nag-G6. Pasingaw muna, but baka mamaya tamaan sa back rank eh. A5, tulak, okay. Rook C4. Mamaya, balikan ko yung kung saan ng novelty portion sa opening, mga kamatya, sa bago ko pakita sa inyo yung overall standing nila. Pakita ko lang sandali. Parang hindi ako mapalagay eh. Sanay ako na tinitignan natin yung novelty. Nakalampas eh. Okay, kumapture sa E5, D takes E5, at nag-A6. Yan ang mabigat. Nakakulit pala yung paspo ni Chucky. Knight C5, Rook A3. Okay, para walang mga lundag-lundag na hindi inaasahan mamaya. At King G7, King G2, E4. Ayun, lulundag dun ba mamaya? Okay. Knight F4, yun nga lang. Papasok na yung dalawang yoka-babs ni... teka muna. Okay. Kala ko libre. Buti depensado. Knight D5 at Knight F3. Okay? So, mukhang gustong unahan si Chucky. Yung mga ganun-ganun ng mga check-check ba, no? Pero kailangan may pawn doon para matchas yung king. At ayun, maagap si Chucky. Naamoy niya agad, pupunta ka sa ilalim, Knight D4, atake sa torre, and the Rook B6. Parang ito yung mga portion na nakakalito, no? Biri mo nakapalupot ang dalawang yoka-babs na yan.
Baka mamaya tamaan yung Tori. Parang nakapalupot eh. Nag-knight C2, yun lang. Hiyon laing. Laki ng evaluation bar nila mang ni Chucky. H5 ang the best. Okay, according to computer stockfish, no? Pero nag-knight C2 ang bata at kinapture lang capture at nag-rook C6. Okay, atake doon. Pressure. Pin. Sumabay lang. Takes. At nag-rook C6. Okay, maintain the pass pawn. At nag-knight B3. Okay, wala pa namang iikutan yung knight na para mahahagip yung pawn, ano? Knight B4, pinagtibay talaga. King F8, ayan, para ilapit yung king. Okay, kahit paano makaistorbo dyan. Chinek lang, balik doon. Oo nga pala, di man lang makaangat-angat dahil may sapul ng knight C6. Lumalabas parang useless yung tira ng king F8. Rook C3, tinempoan ng knight A5, and the king F1. Ayun, gagapang na. Ito na po yung gapang portion. No? Malayo pa lang, pero nakikita na natin yung road project. Ayan, road project, sa usapang project. Ano nasa isip nyo? Nag-rook C7. Grabe. Sakripisyo si Chucky. Kasi may knight D5. Double. Rook A8, push A7. Talagang grabe. Matibay pa rin si Chucky, ano? Knight C2 and the knight A5. Ito siguro plano. King D6 tapos knight C6 and pabagsakin na yung pawn sa A7. Pero todo-todo pigil dito si Chucky. Knight D4 check. Nag-king D5. Knight B5. Nag-F5. Siyempre dahil nakahang iniwas. At dito mga kamatsas. Grabe. Isang tira ni Chucky. Ginulat ang mga taga-Sweden. At halos buong mundo nakakagulat ang tira nito. Brilliant. Excellent. Sige po mga kamatsas, pakiguess nyo yung huling bitaw na talagang naparisay ng batang ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kabatyas. Talagang antindi ng tira. Rook B7! Sacrifice na naman! Grabing Chucky ito. Tinamaan kay Chucky ang bata. Bakit nag-resign? Halimbawa, capturing yan. Ito po gagawin. Knight C7 check. Lapit-lapit natin ang king syempre. And knight takes A8. Ayan. At dito, walang pamigil. Walang iikutan ng knight para makapigil. Iaangat lang po ang knight sa B6 or sa C7. Pwede. And then push queen. Walang pamigil. No? Halimbawa, itira natin knight D6. Kahit saan ilagay ang knight kahit dito walang pamigil. Hanip na na-imagine ni Chucky dun sa kanyang sacrifice. At halimbawa, kung i-ignore naman ang sacrifice, mag-king C6, diretso naman ng rook B8. Obligado, i-give up ng Torre sa pawn. Huwag lang maka-queen. Talo na rin. One rook up yan eh. Gracious Chucky! Ayan, sa usapan pong novelty mga kamatsas, balik ko lang po nasa ng novelty nila. Bilisan ko lang Pasensya na. Dahil may nagtatanong, nasan ang novelty, coach? Nalampasan mo, ayun. Yung B5, ang novelty ni Erdogmus dahil ang old lines, A6, Bishop G4, Queen C7, E takes D4. Ayan ang mga naganap na. Pero itong B5, new idea by Erdogmus. Okay. Dahil dyan, ito po ang kanilang standing. Sino na ba ang leading sa kanilang mabigatang standard? Long game. Round robin. Si Hakovir Sindarov, ka-teammate ni Abdusatorov, taga Uzbekistan, leading with 3.5 points. Pumapangalawa ang bata, solo 3 points. At andyan din pala sila Robson, Grandelius, Tanzongi, Rapport, Chucky, and Erwin El Ami ng Netherlands. Ayan, okay. Nasa pinakababa po, di ko na lang mai-adjust. Okay, maraming salamat po. Susubaybayan natin ang husay ng batang ito. Kakabilib talaga kasi 13 years old lang. Biruin nyo mga kamatsas. Sana all! Sana all may pagkain sa pagkainan. Sa kilala nyo yun. Nanalo yun Nanalo. Ang galing. Congrats. Okay mga kamatsas. Sa mga gusto namang humabol ng ating live training today at 10 a.m. Mag-register na po kayo sa ating membership join button, ang Kamatsyas Super Supporters. Dalawa po ang pagpipilian. Ang piliin nyo yung Kamatsyas Super Supporters para cover nyo ng lahat ang benefits at makaka-join kayo sa live training. Exclusive private po ito.
opening studies, middle game, and end game. Malupit ang mga pinag-aaralan natin. Ako po nagtuturo doon mga kamatsas. And in the future, pwede tayo mag-invite ng mga grandmasters, international masters para magturo. So napakaganda pong online class nito. Mapapanood nyo po sa YouTube ko. Sa YouTube channel natin, I am Roderick Nava. Exclusive lamang sa mga magme-members. Okay? So habol po kayo, mag-register na kayo. Ang link ay nasa description below. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.